sapagkat na matindi yung summer ay kwan na namatay yung mga gulay namin. Talagang pagdidiligin mo ay malaking gastos at malaking hirap. Kaya hinayaan lang namin. At nang umulan, mga mahigit ng 1 linggo na umuulan, ganito nakaganda yung aming garden na namatay na. At ang isang napakaganda dito ay ang alugbate o Malabar spinach. Ang Malabar spinach ay merong lagkit, mucilage, na kapag iyong nakain ay makikinabang yung iyong stomach. Kung may ulcer yan, mga sugat-sugat, bukol-bukol, ay napagagaling. At may anti-parasitic din siya. Ang kinakain dito ay yung dahon at itong murang katawan. Sapagkat ito'y mura pa, talagang nakakita ako nito na nagsasalad parang sa isang restaurant sa Makati ay yung ilang dahon ay 400. Ay samantalang ito yung kikita naman ninyo at ito'y bumunga. Ito'y ang gul namin ay dumami yan mga ilang kuwan pa lamang yan ay may malago na pagkabunot ng spinach, ang hahalili naman ay itong Malabar spinach din. Spinach pero sa ibagin na kapag ikaw ay nasa bukid at wala kang ulam o di kaya nakalimutan mo magdala ng pagkain, pwede kang mabuhay, makaligtas sa gutom. Kukuha ka ng ilang dahon at iyong ngunguyain, yung mga murang tangkay iyong ngunguyain. Malutong na may parang ukra yung lagkit. Yung lagkit na yun ay napakaganda. Ibababad mo ito sa tubig, gagayatin mo yung katawan, ibababad sa tubig, at parang ukra, kinabukasan ay iyong iinumin. Nakakababa siya ng blood sugar. Na-check niya na itong glucose ay huwag lahat ma-absorb. Bihibihira yung gayong pagkain, kaya itong Malabar spinach, napakaganda nito sa taong tumataas ang blood sugar, sa taong diabetic. At ipakikita ko sa inyo yung tumubo. Dito. Sapagkat na bumunga ng marami ay tumubo. Ito lago Alam ba nyo, pag kayo siniswerte at meron kayong 1 kilong buto at maitanim ninyo, hindi nangangailangan ng sobrang gandang lupa para ito'y gumanda at ito'y tumaas ang ganyan. Pag bata pa gayong kalalaki ang dahon, palagay ko 3 puno ay murang 10 piso. Ay galaw kang kwan. Ako hindi ko alam kung kailan kami magkakaroon panahon na ito, kasi mga 3,000 square meter lang itong aming ginagarden. Ay aming tataniman ito. At ang usapan namin ay talagang iintinding maigi. Sapagkat pagka sibol ng buto, 1 buwan ay pwede mo nang ibenta. Mas madaling ibenta kaysa pitsay. Hindi na ito pinagagapang. Kapag marami, bunutin mo na yung malalaki at iyon ang bigkis-bigkisin at ibenta na sa palengke. Dahil ang mga palengke ay kulang na kulang sa alugbate. Napapansin ko maraming kangkong, kamote. Ang alugbate ay wala. Ito pa man din ay kailangan ng mga may sakit sa bituka. Kaya pararamihin namin ito. At ang sarap kainin kung ito ay may kaunting kalamansi, kaunting oil, ay siya. Ang sarap talagang kainin. Pag i-blender mo ay may lagkit na ikaw makukuha. At yun naman ay kailangan yung lagkit na yon dito sa atin tiyan.
kahit walang merinda na baon, sapat na yung kanyang katawan at yung kanyang ugat. Nako, yung nagtatai na halos ang dugo ay nagagamot ng alugbate, ugat ng alugbate. At alam nyo, ang isang maganda kapag kayo laging sumasakit ang ulo, ay kinakuan ito sa baso. Kahit kayo nasa opisina na walang mga taong pumapasok at palasakit ang inyong ulo, yung dahon ng alugbate inyong piratin at inyong ilagay sa inyong noo. Yan. Medyo basa-basa yan. Kusang matatanggal yung pagtuyo na. Papalitan niya ng bago. Every 2 hours o wala pa, ayan ay matutuyo at yan ay kusang matatanggal. Magbe-benefits yung ating ulo kung tayo man ay under stress, depression, makakatulog kayo ng mahimbing kapag kayo merong tapal na dahon ng alugbate sa inyong noo. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.